Akala ng marami, pulis lang o judge ang tinatawag na person in authority. Pero alam mo ba na pati teacher mo at kahit ordinaryong taong tumulong sa otoridad pwedeng saklaw ng batas? Ito ang mahalagang dapat mong malaman tungkol sa Article 152 of the Revised Penal Code. Sa ilalim ng Article 152, ipinaliwanag kung sino ang tinatawag na person in authority at agent of person in authority, lalo na kapag ina-apply ang mga krimen tulad ng direct assault at resistance or disobedience. Unahin natin ang person in authority. Ang person in authority ay isang tao na direktang binigyan ng kapangyarihan o jurisdiction ng batas. Ibig sabihin, may legal siyang authority na magpatupad ng rules o gumawa ng official decisions. Sa Pilipinas, halimbawa nito ay ang judge, mayor, at lalo na ang barangay chairman o punong barangay. Nakasad mismo ito sa batas. Para mas maintindihan ng law students, may ilang importanteng elements para masabing person in authority ang isang tao. Una, dapat ang authority niya ay galing sa batas, election, or appointment. Ikalawa, dapat siya ay may jurisdiction or official power. At ikatlo, ginagawa niya ang kanyang opisyal na tungkulin. Ngayon, iba naman ang tinatawag na agent of a person in authority. Ang agent ay hindi kinakailangang may sariling jurisdiction, pero siya ay naatasan o tumutulong sa pagpapanatili ng peace and order at proteksyon ng buhay at ari-arian. Sa Pilipinas, karaniwang halimbawa nito ay ang mga pulis, barangay tanod, at barangay kagawad. Pero may isang mahalagang prinsipyo dito. Kahit ordinaryong mamamayan, kapag tumulong sa isang authority, sa oras ng pangyayari, pwede siyang ituring na agent of authority. Ito ay kinilala rin ng Korte Suprema sa ilang kaso tulad ng Persos versus Apolinar, kung saan sinabi na ang isang tao na tumutulong sa authority ay maaaring maging agent sa ilalim ng batas. Ngayon, may isang espesyal na rule sa Article 152 na madalas lumalabas sa exams sa totoong buhay. Para sa mga krimen tulad ng direct assault at resistance or disobedience, may mga taong itinuturing na persons in authority kahit hindi sila government officials. Kasama dito ang mga teachers, professors, at school authorities, pati na rin ang mga abogado habang ginagawa nila ang kanilang professional duties. Kaya sa classroom setting, halimbawa, ang isang guro habang nagtuturo ay tinuturing na person in authority. Ito ay kinumpirma ng Korte Suprema sa kaso ng People versus Mendoza, kung saan sinabi na ang guro ay may ganitong status habang ginagampanan ng kanyang tungkulin. Pero mahalagang tandaan, hindi ito applicable sa lahat ng oras. Ang teacher ay person in authority habang nagtuturo o nasa official function lamang. Ganon din ang abogado kapag ginagawa lang niya ang kanyang trabaho bilang abogado. Ito ang tinatawag ng mga law students na functional approach, nakabase sa ginagawa ng tao sa oras ng insidente. Para mas simple, kapag may legal authority ang tao, person in authority. Kapag tumutulong sa authority, agent. Kapag teacher o lawyer na on duty, treated as person in authority sa ilalim o sa ilang krimen. Sa totoong buhay, mahalaga ito dahil napaka-apekto ito sa kung anong kaso ang pwedeng isampa. Halimbawa, kapag inatake mo ang isang tao na person in authority habang ginagawa ang tungkulin niya, mas mabigat ang magiging liability mo sa batas. Kaya mahalagang malaman mo ito, hindi lang para sa mga law students, kundi sa bawat Pilipino. Dahil sa mata ng batas, minsan hindi mo namamalayan, ang kaharap mo pala ay isang taong may proteksyon ng batas